Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ang hirap magpanggap. Bata pa lang ako. Alam ko na kung sino talaga ako, na bakla ako. Pero wala ni isang taong nakakaalam. Kahit sa mga kaibigan ko, kahit sa sarili kong pamilya, itinago ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Lumaki kasi ako sa isang konserbatibong pamilya na mahigpit sa paniniwala at malalim ang pagtuturo ng aral ng Diyos. Doon ako nasanay na kailangang maging tama sa paningin ng iba, kahit kapalit nito ay ang pagtatago ng totoong ako. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim na ito. Parang araw-araw, may bahagi ng sarili ko ang hindi ko mailabas. Natuto akong ngumiti kahit may lungkot, tumawa kahit may takot, at umayon sa inaasahan ng iba kahit unti-unti akong nauubos. Hindi madali ang mabuhay sa dalawang mundo. Yung isa ay yung inaasahan ng lahat, at yung isa ay yung totoo kong nararamdaman. Minsan naiisip ko, hanggang kailan ko kakayanin ng ganito? Hanggang kailan ako magtatago? Kasi sa totoo lang, ang gusto ko lang naman ay matanggap. Hindi lang ng ibang tao, kundi pati na rin ng sarili ko, ng buo at walang pag-aalinlangan. Ako si Jake, 27 years old. Kapatid ako ng may-ari ng bahay na pinapagawa dito sa Bulacan. Madalas akong nandoon para magbantay, kahit hindi ko naman trabaho. Ang totoo, may isa akong dahilan, si Raul. Si Raul yung construction worker na laging pawisan, moreno, at matipuno. Kapag nagbubuhat siya ng semento o hollow blocks, ramdam mo ang bigat ng katawan niya. At kapag nakahubad ang itaas, kita mo yung mga linya ng braso at dibdib niya na parang hinulma ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit, pero nahuhuli kong napapatingin ako sa kanya ng matagal. Isang hapon, nag-abot ako ng malamig na tubig. Kinuha niya at ngumiti. "Salamat, Boss Jake." Yung simpleng tawag na boss, tumama sa loob ko. Ilang araw lumipas, mas lumalapit siya sa akin. Minsan nagbibiro, minsan parang tinitesting kung hanggang saan ko kaya. Kapag nagkakadikit ang braso namin, o nagtatagal ang tingin niya, may kakaibang kuryente akong nararamdaman. Hanggang isang gabi matapos umalis ang ibang trabahador, naiwan siyang nag-aayos ng gamit. Tahimik na ang paligid, kami lang ang nasa site. Lumapit siya at tanong, "Boss, dito ka pa ba matutulog?" "Labate ito." "Oo," sagot ko. "Gabi na din kasi kaya baka matraffic lang ako. Sa Mandaluyong pa kasi ako uuwi. May maliit na kubo dito sa tabi ng bahay na pinapagawa nila ate." "Pwede po ba ako dito makitulog? Wala kasing tao ngayon sa apartment. Nawala ko yung susi ko kahapon. Nakalimutan kong humirap sa landlord para magpa-duplicate." Sagot niya. Pumayag naman ako na dito siya matulog. Dalawa naman ang higaan sa kubo. Habang nasa loob ako, tanaw ko siya sa labas na naliligo gamit lang ang timba. Shit! Ang ganda ng katawan niya. Matigas ang mga braso, batak ang dibdib, at bawat galaw ng likod niya parang hinuhubog ng trabaho. Hindi ko maiwasang mag-imagine kung ano itsura niya nang walang saplot. Makalipas ang ilang minuto, pumasok siya sa kubo, bagong bihis, pero ramdam ko pa rin yung init ng katawan niya. Naupo siya sa kabilang higaan at tumingin sa akin. Tahimik lang kami, pero mabigat yung hangin sa pagitan naming dalawa. "Boss," sabi niya, habang nakangiti. "Kanina pa kita nakikitang nakatitig." Hindi ko na itinanggi. Ano naman kung nakatingin ako? Sagot ko. Tumayo siya, lumapit sa higaan ko at naupo sa gilid. Ramdam ko agad ang bigat at init ng presensya niya. "Kung gusto mo, wala namang makakaalam." Bulong niya. Nagkatinginan kami ng diretso at doon nagsimula. Una, simpleng hawak sa braso. Tapos dahan-dahang lumapit ang mukha niya. Walang salita, puro tingin lang.
Hanggang sa tuluyan nang naglapat ang labi namin. Unay marahan, parang tinitesting. At yun na nga, may nangyari sa amin ni Raul. Yung tipo ng pangyayari na hindi mo agad alam kung ikatutuwa mo ba o ikakabahala. First time ko ito sa kapwa ko lalaki. Tahimik ang paligid nun. Parang kahit ang hangin nagdesisyong makinig sa bawat galaw at salita namin. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula. Isang tingin, isang ngiti, tapos biglang ang lapit na namin sa isa't isa. Parang may kung anong matagal nang gustong kumawala at sa gabing yon, pareho naming hinayaan. Pagbagsak namin sa higaan, pareho kaming hingal, pawisan, pagod, pero may kakaibang saya sa mukha naming dalawa. Habang nakadagan pa siya sa akin, napatawa si Raul. Boss, grabe ka. Hindi ko akalain na ganun ka rin. Napangiti na lang ako saka ko siya marahang niyakap. Sa gabing yon, parang may nabuo sa pagitan namin. Isang bagay na hindi man namin pinangalanan, pero pareho naming naramdaman. Pagkatapos ng gabing yon, mas naging malapit kami ni Raul. Hindi man lantaran, pero ramdam sa maliliit na bagay. Tuwing naghahalo siya ng semento sa ginagawang bahay ni ate o nagbubuhat ng mabibigat na materyales, sinisiguro kung may maayos siyang merienda na masarap ang pagkain niya, na kahit papaano ay napapagaan ko ang pagod niya. Mas naging madalas din ang pagpunta ko sa construction site. Kunwari, may dahilan, may dadalhin, may titingnan. Pero ang totoo, siya lang naman ang pakay ko. Sa bawat sandaling nakikita ko siya, kahit pawis at pagod, may kakaibang saya sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. At kapag gabi na, doon na kami nagkikita sa kubo. Tahimik, malayo sa mga mata ng iba. Mga nakaw na sandali na para bang doon lang umiikot ang mundo namin. Doon kami nag-uusap at bembang. Doon ko nararamdaman na pwede pala akong maging totoo kahit saglit lang. Pero kasabay ng saya, may kaakibat din na kaba. Kasi alam kong hindi pwedeng habang buhay ganito lang. Patago, tahimik, at puno ng takot na baka may makakita o may makaalam. Minsan, habang magkatabi kami sa kubo, napapaisip ako, hanggang kailan kaya kami ganito? Dahil sa bawat gabi na magkasama kami, mas lalo akong nahuhulog at mas lalo rin akong natatakot sa araw na baka kailangan ko na namang itago ang lahat. Kapag day off ni Raul, lumalabas kami. Minsan sa mall, minsan naman staycation lang para makalayo sa ingay ng mundo. Doon, kahit sandali, pakiramdam ko normal lang ang lahat. Walang kailangang itago, walang matang mapanghusga. Kami lang, tahimik na masaya. Paminsan-minsan, binibigyan ko rin siya ng extra na pera. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto ko siyang matulungan. Alam ko kung gaano kabigat ang trabaho niya at kung gaano kaliit ang kinikita niya bilang construction worker. Sa simpleng paraan na, yon, pakiramdam ko kahit papaano, napapagaan ko ang buhay niya. Pero habang tumatagal, may mga bagay din akong napapansin. May mga pagkakataon na tinatanggap niya ang tulong ko nang walang pag-aalinlangan, na parang nasanay na rin siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa tiwala, sa pangangailangan, o may iba pang dahilan. At doon ako nagsimulang mag-isip. Kasi habang ako, unti-unting nahuhulog sa kanya, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung pareho ba kami ng pinanggagalingan. Totoo ba ang lahat ng ito para sa kanya? O ako lang ang mas nagmamahal? Sa bawat saya na nararamdaman ko kapag magkasama kami, may kasabay na takot na baka dumating ang araw na ma-realize ko na mag-isa lang pala akong nahulog. At masakit yon, lalo na kung buong puso mo na ang naibigay mo. Hanggang sa dumating yung araw na natapos na ang pinapagawa na bahay ni ate. Unti-unting nawala ang ingay ng construction, wala nang tunog ng martilyo, wala nang halong semento, at higit sa lahat, wala na si Raul araw-araw. Doon ko nalaman na ililipat na siya ng company sa ibang project, mas malayo, mas mahirap puntahan. Parang biglang may humila sa puso ko. Hindi ako handa. Sa dami ng araw na magkasama kami, sa dami ng nakaw na sandali sa kubo,
Hindi ko inakala na darating din pala sa ganitong punto. Yung kailangan naming huminto o kahit papaano, magbago ang lahat. Malayo na ko. Baka hindi na tayo magkita ng madalas. Sabi niya. Tumango lang ako. Wala akong maisagot. Kasi paano ko sasabihin na nasanay na ako sa presensiya niya? Na naging parte na siya ng araw-araw ko? Na sa kanya ko lang naramdaman maging buo kahit sandali. Pag-uwi ko, tahimik lang ako. Nakatingin sa kawalan, habang iniisip kung paano na ako bukas. Nawala na siya sa mga lugar na nakasanayan ko. At doon ko lalong na-realize, hindi lang pala ako nahulog. Minahal ko na siya. Pero nagbembang ulit kami bago siya tuluyan na malayo sa akin. Nung na-assign na si Raul sa ibang location, unti-unti na ring nagbago ang lahat. Sa una, may konting usap pa. Mga simpleng kumustahan, mga ingat ka dyan. Pero habang tumatagal, lalo itong naging bihira. Hanggang sa dumating yung punto na ako na lang ang nag-aantay. Ako na lang ang umaasang mag-chat-chat siya. Araw-araw kong chinecheck ang phone ko, umaasang may mensahe mula sa kanya. Pero wala. Hanggang sa tuluyan na lang siyang nawala, parang bula na. Biglang naglaho, walang paalam, walang paliwanag, at saka ako nalaman ng totoo. May asawa na pala siya. Parang biglang tumahimik ang mundo ko nung narinig ko yun. Lahat ng alaala namin, lahat ng sandali na inakala kong espesyal. Biglang nag-iba ang bigat. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung iniwan niya ako, o yung katotohanang hindi pala ako ang pinili niya mula sa simula. Napaupo na lang ako, hindi makapaniwala. Paulit-ulit sa isip ko ang mga tanong, totoo ba yung naramdaman niya? May ibig bang sabihin ang lahat para sa kanya? O ako lang talaga ang nagbigay ng kahulugan sa lahat? Doon ko na-realize, hindi lahat ng nararamdaman natin pareho ng lalim sa taong kasama natin. Minsan, ikaw lang pala ang totoo. Ikaw lang ang nahulog. Ikaw lang ang nasaktan. At sa huli, wala kang magagawa kundi tanggapin na may mga taong darating sa buhay mo, mag-iiwan ng marka, pero hindi mananatili. Masakit. Pero kailangan mong bumangon kahit hindi mo pa alam kung paano. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.